Welcome to Rants TV. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa kahabaan ng Marikina River. Please samahan niyo po akong mag-update dito sa flood control project. Dito po tayo sa segment ng Barangay Santolan in Pasig City. At yung sa tapat naman po natin ay Barangay Bagumbayan in Quezon City. Ito po yung update natin today, August 10, 2026. Yung may steel railing po dyan, kung nakikita nyo po dyan, dyan lang po ang ilog, may mga sheet pile na rin po naka-file dyan. At umapaw nga po ang ilog, umabot po dito sa mga kabahayan dito, pero hindi naman po inabot yung loob ng bahay nila. Yung area naman po na to ay napakalapad po, nasa 3 lane din po yata ito kung gagawing kalsada. Siguro magkakaroon dito ng river park or esplanade kasi residential area po dito para din po sa mga nakatira dito. Buti na lang po ilang oras na ang nakalipas ay hindi na umulan, pero may paparating po na bagyo na papasok po sa ating bansa. At aabot pa nga daw ng 2 linggo ang habagat. Dito na area talaga ay hindi pa nagawa yung retaining wall, kaya mabilis lang umapaw ang ilog dito. At mabuti na nga lang po ay nasimulan na rin naman po at nagkakaroon na rin po ng dredging dito na area. So malalim na po ang ilog dito, kaya napakalaki po ng tulong. Kasi tingnan nyo po, ang bilis po bumaba ang tubig. Hindi po katulad dati na konting ulan lang daw ay bumabaha na. Nung nasimula na yung flood control, lalo na sa ibang mga segment at nagkakaroon din ng dredging, hindi na basa-basa umapaw ang Marikina River. In fact, umabot nga ng halos 1 linggo ang panay habagat at kahapon lang po talaga umapaw sa may Marikina Bayan na area. At dito sa baba natin sa may Manggahan ay hindi po talaga umapaw doon kasi almost done na rin po ang mga retaining walls doon. Yung mga bahay naman po dito ay hindi na po sila papaalisin kasi hindi naman po sila mismo talaga sa gilid ng ilog. Na clear out na po lahat ng mga nakatira sa riverside. At yung relocation naman po nila ay dito lang po sa malapit. Kaya napakaswerte din po nila. Yan lang po sa bandang unahan sa may aso ang tubig daw pumasok dyan. Pero mababaw lang po hanggang talampakan lang. Wala pong biyahe ngayon sa mga bangka patawid doon sa Eastwood or sa Barangay Bagumbayan. Kaya close po ang tawiran dito ngayon. Ayan lang po ang lilipatan nila.
Good for 336 families po yan. Or 336 units. Ayan lang po ang Riverside. Kumusta kayo mga kids? Nakatulog ba kayo kagabi ng mahimbing? Okay, ingat kayo dito ha. Okay, bye-bye. Tandaan natin mamaya. Sa ngayon, nasa 8th floor na po sila. The last time nang nag-update po tayo dito ay nasa 7th floor pa. Napakaganda po ng pabahay ng Pasig City. Design and build contract for the construction of one 13-story, 336 units MRB housing. Project date, duration 184 calendar days, started May 1, 2026. Target date of completion October 31, 2026. Ayan guys, ganyan po kataas ang retaining wall dito. Kung matatapos na po yung mga retaining walls dito ay hindi na po sila basta-basta babahain. Yun nga lang, sa ngayon ay hindi pa po talaga natapos. Kaya may mga areas pa po na binabaha. Imagine guys kung buong Marikina River ganito kataas ang retaining wall, di ba? I think no more baha na po talaga. Pa din po yung likod ng retaining wall, parang nasa 2 to 3 lanes din po dito. Hindi po natin makikita ang ilog kasi nasa likod po tayo. Siguro lalagyan pa po nila ito ng mga braces para mas matibay po. Ito po yung mga kabahayan na nakatira dito sa Barangay Santolan. Ang dami din po nila dito. Pero hindi na po sila ma-relocate. Permanent na po sila dito. Kasi yung mga area dito na nakatira ay na-clear out na po sila. Sila po ay lilipat doon sa pinuntahan natin kanina sa MRB housing. Ayan po sa tapat natin ang Barangay Libis in Quezon City. Dito pa rin po tayo sa side ng Barangay Santolan. Ayan po, hindi pa nga po na buo ang retaining wall dito. Ayan, nakabakod nga po dito at abangan na lang po natin guys kung ano pong mangyayari dito, kung tatanggalin po ba itong mga fences. Ayan dami pong mga kabahayan dito. Pero hindi na po sila ma-relocate, permanent na po sila dito. Doon naman po sa tapat natin ay Industrial Valley in Marikina City. Sa ngayon po wala po tayong nakitang mga workers dahil nga po sa habagat.
Ayun lang po sa tapat natin ang SM City Marikina. Nasa likod po tayo ng mga retaining walls. Napakalawak din po ng area dito, nasa 2 lane din po. Siguro sa kahabaan ng Santolan ay magkakaroon po dito ng river park or esplanade. Kasi ang dami pong mga nakatira dito. Sa mga hindi po nakakaalam, ang mga contractors po ng Marikina River Flood Control Project ay joint venture ng Toyo Construction Company Limited and Shimizu Corporation. Sila po ay mga Japanese construction firms. Ang mga workers naman po ay mga Filipino. Kaya nagkaroon pa rin po ng job opportunity ang ating mga kababayan. Ang buong project naman po ay nagkakahalaga ng 57 billion pesos. At funded po ng JICA or Japan International Cooperation Agency. Kabilaan po ang project guys at nagsisimula po ito sa Marikina Bayan in Marikina City hanggang Manggahan in Pasig City. Ganun po kalaki ang project ng DPWH or ng ating pamahalaan. Dito na area talaga ay hindi po umapaw ang ilog. Nakita nyo naman po ang retaining wall na napakataas. Nasa 5 to 6 meters din po ang taas ng mga retaining walls dito sa kahabaan ng Santolan in Pasig City. Doon lang po sa bandang baba, yung pinuntahan po natin una ay hindi pa po nagawa ang retaining wall doon. Ganun pa man, umapaw lang po ng konti ang ilog. Kaya napaka-effective po talaga ang flood control na ginawa ng mga Japanese construction firms. Umapaw man siya pero ang bilis pong humupa. Hindi po katulad dati na ang tagal po. Nandito na po tayo sa Diosdado Macapagal Bridge. Doon lang po tayo galing kanina. Nakikita na po dito ang mga river walk. Mas mababa na po ang ilog kaysa river walk. Diba guys, nakita nyo na po kung gaano kataas at kaganda at katibay ang flood control project gawa ng mga Japanese construction firms, proven and tested. Kasi kung hindi pa yan high quality sa sitwasyon ngayon na bumaha siya, for sure magkukulapse po yan or madadamage. Ang Marikina River Flood Control Project ay covered po ang mga lugar ng Marikina City, Pasig City and Quezon City. Dito na po tayo sa side ng Industrial Valley in Marikina City. Hindi pa po nagagawa ang mga retaining walls dito, pero meron na po silang nasimulan. Ayun po, napakataas po na rebar. Tad-tad po ng bakal. Ang Marikina River ay isa po ito sa mga binabantayan pag may mga paparating na mga bagyo at baha. Kasi low-lying area po dito. Dito na po tayo sa kabilang side ng Diosdado Macapagal Bridge. Ayan po, may mga workers po palang nagtatrabaho dito. Yan po ang tinambak na mga lupa na napakataas po. So kagabi pala ay hindi po umabot dyan sa level na tinambak ng lupa nila. Tinatakpan lang po nila ng tarpal at protection na rin po sa ulan. Kasi kung umapaw po talaga ng husto ang ilog dito, since lupa lang naman po yan, ay mamawash out po yan. Ganyan po kababa ang Industrial Valley. Ayan po yung mga kabahayan, ang dami.
Yung direksyon na po na to ay papuntang C5 Road, Eastwood, Quezon City. Pagbaba naman po natin dito ay Marcos Highway. Ayan lang po ang SM City Marikina. Ayan guys, oh, nangingitim na naman po ang kalawakan guys, oh, grabe. Dito na po tayo sa side ng Barangay Kalumpang. Part pa rin po ng Marikina City. Ayan yung retaining wall po dito ay malaki na rin po ng improvement. Napakataas din po, nasa 5 to 6 meters din po ang taas. Grabe, umulan na guys. Lakas ng hangin. Ayan po ay LRT2 bound for Masinag in Antipolo City. Yan guys, oh, grabe. Lakas ng hangin. Yung retaining wall naman po na to, ayan oh. Nasimulan na rin po nila ang paggawa ng braces para mas matibay po. Ayan o, nakita nyo guys kung gaano kalakas ng hangin at ulan. Inaputan na po tayo ng ulan dito. Ito na yata yung bagyong Fielo or bagyong Ningning. Nandito na po tayo sa Marcos Bridge sa kahabaan ng Marcos Highway. Ayan po ang retaining wall dito. Ayan po ay LRT2 bound for Recto in Manila, the last station. Ayan po mismo ang Riverwalk. Kitang-kita na rin po dito. Ayan po ang ginagawa nilang drainage system. Dito sa side ng SM City Marikina ay hindi pa nga po nagawa ang retaining wall. Kaya pag malaki ang ba talaga ay papasukin pa po sila. Ayan po sa parking area nila. Ayan mga idol, shoutout kayo. Shoutout po kay mama. Shoutout po sa mga tropa ko sa Marikina. Shoutout po kay papa. Taga saan ba kayo mga idol? Marikina po. Saan? Diyan sa Barangka? Ako, Barangka. Ah, taga Barangka lang kayo. Saka Conception po. Hindi kayo inabot ng baha kagabi? Hindi po. Hindi naman po. Ah, okay. So ingat kayo lagi ha. Opo. Okay, bye-bye. Okay po. Yung retaining wall na yan ay matagal na pong natapos yan. Years na po. Kaya proven and tested na po yan kung gaano siya ka high quality. Doon lang po sa tapat natin ang Marikina River Banks. Ayan po sa tapat natin ang Barangay Barangka. Dito sa side ng Barangay Barangka, yan pa lang po ang nagawang retaining wall.
Kung makumpleto na po yung retaining wall dito sa side nila, ay hindi na po sila basa-basa babahain. Kasi napakataas po niyan. Nasa 5 to 6 meters din po ang taas. Dito sa Marikina River Banks, ang level po ng ilog ay 15. Mas mababa na po siya compare kahapon na umabot ng 17.5 sa Marikina Bayan. Okay guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa ongoing construction ng flood control project dito sa kahabaan ng Marikina River as of today, August 10, 2026. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos.